Hello po mga ka-subscriber, nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-upload lang po tayo sa ating YouTube channel. Paki-subscribe po mga ka-subscriber. Marami pong salamat, nakaabot na po tayo ng 926 subscriber. Bago po kayo manood ng video ko, subscribe muna kayo para makaabot na tayo ng 1K subscriber. At panoorin nyo po hanggang dulo. Mag-share kayo at mag-comment kung saan na po aabot yung mga videos na. Kung talakayin po ngayon nating umaga is tungkol po sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. May karapatan po tayo na magsalita tungkol sa ating bansang Pilipinas dahil po sarili lang iniisip nila, sariling kapakanan, at hindi po nila iniisip yung taong bayan, paano na yung baha sa flood control. Ngayon karapatan po natin isigaw kung sino po ang karapat-dapat na makulong at may example lang para sa susunod na generation o generation hindi na matuloy yan at takot na sila gumawa kasi may batas na tayo na pwede ng kasuhan at makulong. Dapat po mananagot yung kung ang plunder kasi po mga ka-subscriber, malaking kaparusahan kasi yan kapag napatunayan na nagnakaw ng kaban ng bayan o nilustay ang pera ay papanagutan talagang plunder. Ano po yan? No bill kasi yan eh. Kasi kung ayaw po ninyo makulong, gumawa kayo ng ano po, ng karapat-dapat at maglingkod sa bayan ng tapat, hindi puro pansarili man lamang at kawawa po yung taong bayan na nagtiis sa baha sa baha ng kanal. Dapat po dumadaloy po yan kung saan siya patungo. Kasi po hindi po yan na kasi sira-sira kasi yung flood control, yung daluyan ng tubig, kaya nagbabaha sa ating bansa. At mahirap po yan na malanghap ng mga tao at nakalublob sa kanal kasi delikado po yun, madumi kasi yan Kaya po mga ka-subscriber, suportahan po natin yung taong nag-iimbestiga sa mga flood control. Dapat may malilitis at makukulong. Dapat makukulong talaga po. Kasi po yung pera po yan ng taong bayan dahil sa mga taxpayer katulad natin, ako, lahat tayo nagbibigay po tayo ng taxpayer para dapat po sa mga flood control o anong bahagi dito sa ating bansa na ipapaayos para po masolusyonan ang problema dito sa ating bayan. Ayan po yung hindi lang po yung mga kontraktor ang kailangan gisahin ng singit, kundi yung nasa kataas-taasan, nasa likod ang nag-ano nun. Kasi kapag ganun po yung mga kontraktor, wala naman po yan silang kasi kontraktor nga sila Ang talaga doon mananagot yung malalaking tao nasa posisyon kasi po hindi yun sila pwedeng makapasok diyan sana kung hindi talaga yung akayin sila ng mga malalaki, yung mga dyan, yung nakaposisyon sa DPWH o kaya sa kongreso
Kasi kung walang paderno o kataas-taasan po dyan na magmando na sige, tanggapin natin yan. O isang ano na yan siya ng ano, isang contractor na yan ng government. Lahat ng project, ano yung whole na inano na niya, yung hinandle na niya lahat yun. Dapat kasi kapag kayo, base kasi yan kung anong inuutos ng malalaking tao, yan sinusunod yan ng mga contractor. Malay mo naman ito ang sinasabi sa kanila, ito na lang ito na bahala na, nakabuhanghang yan basta may ano kami dyan percentage. So, di ba? Ganun po yun. Malay mo, 60 to 40 sila dyan. Ang budget niyan, milyones o 60 sa kanila. Sa contractor, 40. Wala silang ginawa. Diba? Dapat talaga may mananagot talaga. Hindi po yan gagawin ng contractor kung sabihin, nagbigay na ng government ng payment sa kanila. Dapat yung kuha ng DPWH engineering i-check doon o talagang maayos ba o ginawa ba talaga. Sayang naman kapag ipulipid nila na hindi naman ayos pagkakita doon. Busing hindi pala ayos, bakit nagbigay tayo, di ba? Ganun po dapat, ano po yun. At saka huwag po kayo pumayag na walang mga ibabalik na dokumento sa inyo. Na halimbawa, busing tapos na itong ginagawa namin na kontrata sa inyo o babayaran na ninyo kami kasi tapos na. Diba? Bayad na sila, ang flood control hindi paggawa. Anong klaseng ganyan sistema ng Pilipinas, no? Tingnan mo ang anomalya talaga. At saka may nag-aano po diyan sa ano po yung hindi lang DPWH, hindi lang malay mo naman DPWH, sunod may mga bossing pa sila diyan sa taas. O, i-hold nyo yan, huwag mo muna yan ibigay yung ano, basta ako nang bahala doon. Ganun po yan. Kasi pira-pira lang talaga dyan ang labanan Ngayon, nagiging problema na ang talamak ay ngayon sinasabi ng kalikasan, ipakita na natin ang bagsik natin. Ipakita na sa kanila yung mga kurakot na naglilingkod dyan sa ano na yan pamahalaan para makita ng taong bayan na nilustay ng ibang tao ang kanilang salapi. Diba ganun po yan. Marami po salamat. Hanggang dito na lang po ang video natin. Ngayon pa ang mga mastermind hindi nahuli, hindi pinaimbestigahan, hindi inano sa Ribbon Committee, di ba? Dapat lahat po yan sila dapat yung mga ano nila sign ipaparating din. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po ang ating video. Bye-bye! Kasi nag-cold storage kaagad tayo.